Ipaaaresto na daw mga kapatid no ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hinihintay na lang daw lumabas yung arrest warrant no ayon sa sources. Sabi to ni Attorney Roque mga tol. Ito ba magiging totoo nga? Kailangan natin malaman to mga tol since nandito tayo sa bansang to no at mukhang nakapasok na talaga ang ICC kung nagkaganon nga mga kapatid. No, mula sa UNTV News no, arrest warrant versus ex-president Rodrigo Duterte. Malapit nang lumabas ayon sa sources. Yan, sabi ni Attorney Roque. Ito panonoorin natin mga kapatid, samahan lang ninyo ako at bigyan natin to ng reaction video. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Dante, kanino umano galing itong impormasyon ni Attorney Roque ukol sa paglalabas ng arrest warrant laban kay Okay, kay Attorney Roque galing to mga tol kay Attorney Harry Roque nang galing, siya ang may sabi na lalabas ang arrest warrant at para hulihin no si dating presidente Duterte. Pangulong Duterte. Aga sa naging pahayag kagabi ni dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, mayroon anya siyang tatlong mapagkakatiwalaang source na pinanggagalingan dito sa kanyang nakuhang impormasyon. At mayroon pa nga daw dito aga ay nagtatrabaho mismo sa gobyerno. Alam niyo mga tol, yung ICC, walang pulis yan. 'Di ba? Walang tawag dito, wala silang enforcer o enforcement no. So kapag maglalabas sila ng arrest warrant, for example, yung ICC mga tol, ang gagawa na ang huhuli kay Duterte is galing din no sa gobyerno ng ating bansa, nitong Pilipinas mga tol, kasi nga wala naman silang pulis Maliban na lang kung ito ay susuportahan ng Pilipinas at yung mismong mga kapulisan natin ang huhuli kay Duterte o hindi makikipagtulungan yung gobyerno. So kahit na maglabas ng kung ano man yung ICC na yan, kung hindi makikipagtulungan yung ating gobyerno, since tayo'y tayo'y labas naman na at tayo'y tumiwalag na sa ICC, walang uhuli din kay President Duterte dati. 'Di ba mga tol? Pero ang sabi nga ni Attorney Roque ay hinihintay na lang daw lumabas ang arrest warrant at huhulihin daw si President Duterte. At may napanood tayong isang balita mga tol. Ang sabi ni Digong ay haharapin ko yan pero hindi nila ako mahuhuling buhay. Naku po. Mga matindi laman nun mga tol. Matindi nilalaman nun no, nung pahayag na yon. So anong mangyayari dyan? Mukhang hindi talaga maganda politika. Pag ganyan mga tol, ibig sabihin nagtagumpay yung mga nagsulong talaga kahit na ilang beses nang sinabi dati ni PBBM na hindi siya makikipagtulungan sa ICC at di pa papasukin ng ICC rito. Pero kung eto nga mangyayari mga tol, no, hindi natin alam. So panoorin natin, tuloy natin to. Hindi pinangalanan ni Roque kung sino-sino ang mga ito. Ayon pa kay Roque, sa nakuha niyang impormasyon, malapit na nga raw na ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi pa malinaw kung ito ay galing sa International Criminal Court o ICC. Binigyang diin pa ni Roque na hindi dapat baliwalain ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang investigasyon ng ICC. Si Trillanes ay isa sa mga complainant sa ICC. Ito si Trillanes nagsabi nun 'di ba, natapos na ang investigasyon. Hinihintay na lang lumabas ang arrest warrant mga tol. Ikaw, bilang isang Pilipino, ito lagi naman ako nagtatanong para syempre meron tayong tanungan no. Ikaw ba sang-ayon ka ba na ang dating presidente ay aarestuhin no dahil doon sa kanyang naging drug war dati mga tol? Pwede ka mag-comment sa ibaba kasi gusto ko malaman ang iyong saloobin at iyong opinion. Comment ka lang sa baba. Hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bagamat sa nakuhaan niya niyang impormasyon, hindi naman daw kasama si Vice President Sara Duterte sa warrant. Dagdag pa ni Roque, may nakuha rin siyang impormasyon na maaaring manggaling dito sa Korte sa Pilipinas ang arrest warrant. Dito? Isa sa tinitingnan ng dating opisyal na posibleng kasuhan ng sedition ang dating presidente
dahil sa pahayag nitong kakalas o hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga pahayag ng mga dating cabinet secretary mismo ng dating Pangulo na sina Secretary Eduardo Anyo at Secretary Carlito Galvez Jr. No, kasi sa kasong sedition mga tol, pwede siyang kasuhan doon sa mga panukala niya mga tol. Kasi may influensya pa rin siya eh. At pwede mag-cause kasi talaga ng division no, sa ating nation. Dito sa ating bansa mga tol. Magkakaroon kasi talaga ng malaking problema kapag isinulong nila yan. Di ba sa mga taga-suporta pa lang sa mga mamamayang Pilipino pa lang magkakaroon na talaga ng problema eh. So yung isang bagay na yun, posible nga daw talaga siyang makasuhan sa bagay na gano'n no. No, balikan natin. Na sina Secretary Eduardo Anyo at Secretary Carlito Galvez Jr. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. Oh. Siyempre tungkulin nila yun eh. Di ba? Tungkulin nila yun kapag may gustong manggulo, kapag may gustong humate sa Pilipinas, walang pinagkaiba yun sa mga terorista, di ba? Kapag may gustong sumira sa pagkakaisa o sa kapakanan ng buong Pilipinas, andiyan sila para ipagtanggol at handang ibuwis ang buhay nila, di ba? So ano problema doon? Territorial integrity ng Pilipinas. Maging ang isyu ng pagbuwag din umano sa Task Force Davao ay nakarating na rin sa kanya na mainit na usapin ngayon sa lugar. Hindi naman porket dating tao ka ni Duterte, wala kang gagawin. Siyempre, ang loyalty mo dapat bilang isang soldier o bilang isang nandiyan sa pwestong yan, ang pinaka-loyalty mo dapat sa Pilipinas, sa bansa. Diba? Ang paglilingkuran mo, Pilipinas. Diba? Hindi yung apelido nito, apelido niyan, apelido nun, diba? Tuloy-tuloy kayo nasa posisyon na tuloy-tuloy kang ipagtatanggol mo ang Pilipinas hanggang ang Pilipinas nakatindig. At hindi ka papayag na kahit na sino man yan, kaibigan, kamag-anak o kahit na kumpare mo yan, ang magbabalak o gagawa ng paraan para magkaroon ng pagkahati ang bansang Pilipinas, di ba? So yun ang the best dun. Kanya na mainit na usapin ngayon sa lugar. Ibinabala naman ni dating Secretary Roque na pagka ginawa na magkaroon ng arrest warrant, either ito ay galing sa International Criminal Court o ICC o dito sa lokal na korte sa Pilipinas, ay maaring magkakagulong nga aga sa dahil sinasabi nitong napakarami pa namang supporter hanggang ngayon ng dating presidente. Si Harry Roque kung ano magsalita no? Pag ginawa niya at naglalabas ng magkakagulo talaga. Alam mo, indirectly mga tol, pero parang nanghihikayat din talaga si Hindi ko sinasabing nanghihikayat siya, pero sabi ko parang sa mga tono. Diba? Nitong nakaraan, pag hindi kayo kumilos, kikilos sa mga military. Dahil ayaw ng mga military na nagaganyan ng, alam mo yun, parang indirectly, inuudyo kanya no? Pero eto, magkakagulo kapag ibang klase to si attorney Sinasabi nitong napakarami pa namang supporter hanggang ngayon ng dating presidente. Kaya ang nakita niyang solusyon dito ngayon aga para matigil itong issue ay maglabas ng isang memorandum circular ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos na hindi makipagtulungan sa ICC at gayon din walang isisilbing arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanghihingi sila ng assurance mula sa Pangulo mismo na walang mangyayaring arrest warrant o walang mangyayaring pag-aresto sa dating presidente. Yan ang hinahanap nila mga tol, yung assurance, no? Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Yung siguro dun sa ICC, sige, sabihin ng ating presidente, wala yung ICC, wag niyong intindihin yan, fake news yan. Hindi yan, kung sakali maglabas sila ng arrest warrant, bahala sila dyan, wala naman silang pulis, di ba? Hindi makikipagtulungan ng gobyerno kasi una-una, tiwalag na rin tayo at labag sa saligang batas yan. For example, sabihin yon. Pero sa ibang mga kaso, mga tol, katulad nga nung sedition na gustong isampa sa dating presidente, labas na siguro si PBBM doon mga tol. Kasi ang bawat salitang binibigkas,
ay nagdudulot ng consequence yan, lalo na kung ikaw ay isang maimpluwensyang tao at marami kang supporter, di ba? Pag sinabi mo halimbawa, no, kumilos tayo para sa ganito, balak ko ihiwalay ang Mindanao, ganyan-ganyan. Since marami ka supporter, malaki ang impact nun at pwedeng magkaroon talaga ng kaguluhan sa Pilipinas kapag ikaw ay nagpahayag ng gano'n, di ba? So, sabi nga ng mga dati niyang tauhan na sinasabing gano'n ni Atty. Harry Roque, handa gumamit ng dahas, which is nararapat lang mga tol kung talaga magkakagulo at kakailanganin talaga nila para mapatahimik ang gulo. 'Di ba? Kahit na sino naman ang ipagtatanggol mo yung Pilipinas, ipagtatanggol mo yung integridad, 'di ba, ng Pilipinas, mga tol. Hindi yung tipong dati kang kaibigan, dati kang tauhan, dati kang kumpare, alam mo yun, baliwala, mananahimik ka na lang. Hindi fair, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba, mga tol. Pag-usapan natin 'yan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.